Narito na ang continuation ng istorya ni First Lieutenant Ramon de Vera at Doktora Isabel Balmores. Nakaayos na ang uniforme ni Isay, puting coat, ID, stethoscope sa leeg. Bit-bit niya ang bag. Nasa gilid niya si First Lieutenant Ramon de Vera. Naka-civilian para hindi halata, pero alerto pa rin. Nakakunot ang noon ni Ramon habang sinasabay ang lumakad si Isay. Kaya mo na ba talaga? Oo naman, mahuhuli ako ng 1 taon kapag hindi pa ako pumasok. Sagot ni Isay habang dahan-dahang naglalakad. Baka naman pwedeng kausapin ng Pangulo ang presidente ng med school nyo. Total, alam naman nila ang nangyari. Pwede, pero ayoko. Matititigan ako, baka sabihin nila may favoritism porque anak ako ng presidente. Ayoko ng ganon. Okay, aalalayan na lang kita. Sabi ni Ramon sabay kindat kay Isay. Natawa si Isay at tinapik ang braso ni Ramon. Kaya ko na ngang maglakad, Ramon. Ang kulit mo. Aalagaan kita. Sa auditorium ng ospital, puno ang silid. Nakaupo ang mga bagong clinical clerks, mga 4th-year med students na ngayon ay haharap na sa tunay na mundo ng ospital. Good luck, doktora. Thank you. Pumasok si Isay at umupo sa likod. Welcome to the clinical phase of your training. You will rotate through internal medicine, pediatrics, surgery, OB/GYN, psychiatry, ER, and more. You are now part of the patient care team. You will write notes. You will take vital signs. You will assist in minor procedures. You will stay up all night. But most importantly, you will learn how to care for the sick as future doctors. Parang hindi pa nakakakurap si Isay, hawak na niya ang clipboard ng isang may edad na pasyente. Naka-oxygen, tahimik siyang kinakausap ni Isay habang kinukuha ang vital signs nito. Blood pressure, pulse, at oxygen. Kumusta po ang pakiramdam niyo, Sir Isko? Mas magaan na po ba ang paghinga ninyo? Salamat po, doktora. Parang boses niyo pa lang, gumiginhawa na ang pakiramdam ko. Nako, salamat naman ho sir kung gayon. Pero gagamutin ho talaga namin kayo rito, hindi lang basta kakausapin. Napangiti pa nga ng malawak ang matanda. Salamat ulit, doktora. Nilagyan ni Isay ng note ang chart, saka marahang pinisil ang balikat ng matanda. Naglakad si Isay sa hallway ng ospital papunta sa isang room kung nasaan siya magra-round. Napakasaya ng pakiramdam niya. Hanggang sa dumagundong ang announcement speaker. Doktora Isabel Balmores, you are being called at the conference room. I repeat, Doktora Isabel Balmores, please proceed to the conference room immediately. Napahinto siya. Nagkatinginan ng ilang intern at nurse sa hallway. Dahil sa sense of urgency, dali-daling nagtungo si Isay sa conference room. Pagpasok niya, agad niyang nakita ang ilang senior doctors, kabilang ang resident surgeon na nagpatakbo ng operasyon kanina. May mga papel at isang medical file sa mesa. Tumayo ang head surgeon. Seryoso ang mukha. At saka kumamay kay Doktora Balmores. Good morning, Doktora Balmores. We have an urgent case and we need your assistance in the operating room. Napalunok si Isay. Alam niyang hindi ito ordinaryong operasyon. Good morning po, Dr. Tolentino. Anong kaso po nila? Huminga ng malalim ang head surgeon na si Doc Patrick Tolentino bago ipinatong ang isang x-ray result sa harapan ni Isay. Gunshot. The bullet is lodged near the liver. We need steady hands in this one, Balmores. We heard the emergency operations you've done in Cordillera. Doc, sorry po. Paano niyo po nalaman? Yes, alam naming walang kahit sinong dapat makaalam noon dahil wala kang karapatan noon na mag-opera. Biglang nag-flashback kay Isay ang mga ginawa niyang operasyon noon sa mga sundalo. Tama rin ng bala. Dahil kulang na ang mga volunteer doctors, siya na ang gumawa sa pagpapatibay pa rin ng supervising volunteer doctor na kasama nila. Don't worry, hindi yon magiging grounds for you. And in this one,
Huwag ka ulit mag-alala dahil I will be the head surgeon. You will just assist me. Do you think you're up for this, Doc Valmores? Tumingin ng diretso si Isay at sinabing, Yes, I'm ready, Doc. Nagpalitan ng tingin ng mga senior doctors, tumango ang head surgeon bilang pagsang-ayon. Good. Team, scrub in. You're about to assist in something bigger. Mabilis na lumabas si Isay at ang mga doktor. Handang-handa na sa susunod na laban sa operating room. Tahimik ngunit tensyonado ang paligid ng operating room. Ilang segundo bago magsimula ang operasyon, naririnig ang mahihinang tunog ng monitor. Nasa isang sulok si Isay, suot ang scrub suit, hair cap, at mask. Kumakabog ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Ito ang isa sa mga una niyang assist sa isang live surgery na opisyal. Pumasok ang head surgeon, si Doc Patrick Tolentino, isang batikang trauma surgeon. Alright team, we're operating on a 24-year-old male, gunshot wound to the upper right quadrant. The bullet is lodged near the liver. Vital signs are stable, but time is critical. Let's proceed with caution. Tumango ang mga miyembro ng surgical team habang nagsisimula ng pumwesto ang lahat. Dr. Patrick Tolentino as the head surgeon of this surgery. Assisting surgeon, Dr. Isabel Valmores. Anesthesiologist, Dr. Chen Morales. Circulating nurse, scrub nurse, Nurse Toledo. Tumango ang bawat isa bilang pagtanggap ng role. Patient is sedated, vitals holding steady. Sabi ng anesthesiologist na si Dr. Morales. All tools are prepped and sterile. We're ready, Doc, ang sabi naman ni Nurse Abad. Scalpel. Inabot ni Nurse Toledo ang instrumento. Mabilis ngunit maingat ang galaw ng surgeon. Retractor. Inabot ito ni Isay nang hindi nag-aalangan. Matatag ang kamay, matalas ang mata. Kita sa mga kilos niya na kabisado niya ang rhythm ng operasyon. Nice form, Valmores. Steady and responsive. Salamat po, Doc. Habang nagpapatuloy ang operasyon, kapansin-pansin ang teamwork sa loob ng operating room. Walang kahit isang sablay, lahat alerto. Kitang-kita ang professionalism ni Isay na kahit intern pa lang umaakto na parang bihasang doktor. Matapos ang halos 2 oras ng operasyon, nagtagumpay ito. Tinapik ng resident surgeon si Isay sa balikat bago lumabas ng operating room. Nice assist, Valmores. Magaling ang reflexes mo. Napangiti si Isay kahit pawis na pawis sa ilalim ng mask. Thank you po, Dr. Tolentino. Habang nilalakad niya ang hallway palabas ng OR, unti-unting bumabalik sa normal ang tibok ng puso niya. Pagod siya, oo, pero mas nangingibabaw ang saya. Ang saya na makapagsalba ng isang buhay. Pagdating niya sa may koridor, nasalubong niya ang kamag-anak ng pasyente. May edad na babae ito, halatang pagod at nag-aalala, pero nang makita si Isay, agad itong lumapit sa kanya. Kayo po ba ang nag-opera sa anak ko? Napahinto si Isay, medyo nagulat. Sanay siyang hindi pinapansin pero may kung anong lambing sa tanong ng babae. Parang gano'n na nga ho pero katulong lang po ako sa procedure. Maraming salamat, doktora. Pati sa doktor na nanguna sa operasyon ng anak ko. Tahimik si Isay, napangiti siya ng bahagya at marahang yumuko bilang tugon. Walang anuman po. Habang dumalakad palayo, naramdaman niya ang bigat ng tungkuling pinili niya at ang ginhawa ng pasasalamat. Ito ang mundo na gusto niyang paglingkuran. Ito ang pangarap na nilalabanan niya araw-araw. Pumunta ng staff room si Isay para kuhanin ang kanyang cellphone. Sakto tumatawag na si Ramon. Nakita niya rin ang oras. 1:30 na ng hapon. Hello, Doktora Isay. Kumusta? Halika mag-lunch tayo. Narito ako sa cafeteria. Hi, kakatapos lang ng operasyon. Wow, first day. Sinaba ka na agad sa operasyon. Ang galing. Punta na ako riyan. Okay, doktora ko. Hintayin kita. Nang makita ni Ramon si Isay, agad itong tumayo. Kumusta? Hindi ka pa ba nagugutom? Habang nasa operating room, hindi ko maramdaman ng gutom nung pagkatapos na lang. O eto,
Sabay bukas ni Ramon ang lunchbox. Sinigang, favorite mo. Thank you, Ramon, pero hindi ba nakakahiya? Nasa cafeteria tayo ng ospital tapos hindi tayo bibili sa kanila. Don't worry, Isay. Halos maubos ko na ang tinda nila kakabili. Nako, baka mag-gain ka ng weight hindi ka na makalaban pagka bumalik ka. Hindi naman. Still, kayang-kaya ko pa ring dalhin ang katawan ko. Oh, heto, kumain ka na bago mo pa problemahin ang weight gain ko. Nagbuhos ng soup ng sinigang sa bowl ni Isay si Ramon. I'm proud of you, my future doktora. Salamat. Mas matapang ako dahil nariyan ka rin. Matapos ang pananghalian, agad na bumalik si Isay sa emergency room. May dumating agad na lalaking duguan ng braso. Si Isay ang unang sumalubong habang abalang-abala ang ibang interns at nurses. Tara, dito po kayo. Lalaki sa stretcher, clean wound, 4 cm ang laceration. Agad na may dumating na nurses upang tulungan si Isay sa paglilinis at pag-wrap ng sugat ng pasyente. Doktora, ang gaan-gaan ng kamay mo. Ang bait niyo pa. Salamat po. Pasensya na po kung medyo mahapdiman ha, pero kailangan po nating linisin ng mabuti. At walang anuman po. Natapos ang unang araw ng 16-hour shift niya sa pagtingin sa mga nagpapahinga ng pasyente sa emergency room. Doc Isay, ingat po sa pag-uwi, sabi ng emergency room nurse na si Nurse Karen. Naging close na sila agad dahil hindi naman maitatanggi ang bait ni Isay at ang pagiging palakwento ni Karen, na kahit pa alam niyang anak ng presidente ang kausap niya ay hindi siya nagpapaawat. Salamat po, Nurse Karen. See you again. Pakibantayan yung patient nating si Marco. Makulit yun, baka tanggalin na naman yung dextrose. Baka hindi rin siya mapansin ng nanay niya. Sure po, Doc Isay. Don't worry, I got this. Salamat po, Nurse Karen. Unang araw ni Isay bilang medical clerk. Full day sa ospital. Hindi niya may itatangging yung hirap na pinagdaanan niya sa Cordillera ay mas humubog sa kanya bilang isang maaasahan at mabilis kumilos na doktor. Lalo pa, yung oportunidad kanina na makasama siya sa pag-opera sa isang trauma patient ang lalong nakadagdag sa kanya ng fulfillment ngayong araw. Napakaganda ng ngiti, Doktora Isay, kaya lalo kang gumaganda. Wika ni Ramon. Napakasaya ko lang, Ramon. Nakakapagod pero napaka-fulfilling. Hindi mahirap mahalin ang pagdodoktor. Naaalala ko rin ang sarili ko nung nagsisimula rin akong madestino sa mga mahihirap na lugar. Mas challenging, mas exciting din sa akin. Kaya pala parang gusto mo ring nasa giyera ka, Ramon. Ngayon, hindi ka naman naboboard na nasa ospital ka lang at naghihintay akong makalabas. Hindi naman. Masarap kayang magpahinga at magsuot ng civilian clothes. Halika na at mag-aalas 11 na. Baka sabihin ng Pangulo, binigyan na nga niya ako ng authority na magbakasyon at bantayan ka lang, masyado pa kitang sinosolo. Mabilis na natapos ang 4th year ni Isay sa medicine school. Ngayon, maaliwalas ang langit. Ramdam ang saya sa paligid, may mga yakapan, kuhanan ng litrato at tawanan. Tumayo si Isay sa harap ng stage. Tinawag ang pangalan niya. Isabel Aurora Balmores, Doctor of Medicine. Palakpakan. Proud na proud si Ramon habang kumukuha ng video sa gilid. May hawak pa siyang bouquet ng white at lavender flowers. Sa hardin ng Malacanang may simpleng selebrasyon, picnic style, may mga balloons, food trays at mga kamag-anak. Si Ramon kinakabahan habang nakaupo sa tabi ni Isay. Doc Isay, doktor ko. Panahon na siguro to. Medyo kinakabahang sabi pa ni Ramon kay Isay. Napakunot ang noo ni Isay habang humunguya ng pagkain. Panahon para saan? Huminga ng malalim si Ramon. Para maging tayo, officially, hindi na bodyguard lang, hindi na taga-salo ng bag mo. Pwede na bang ako naman ang saluhin mo? Tumawa si Isay sa kakornihan ni Ramon. Napatingin sa kanila ang mga kamag-anak ni Ramon na parang nag-cheer silently. Matagal na akong salo, Ramon. Sabay turo sa puso niya. Dito. Tumili ang mga naroong nakikiselebrate sa graduation party. Yes, official na kami.
Girlfriend ko na si Doktora Isabel. Tumawa si Isay habang pinipigilan si Ramon sa kanyang pagwawala. Masayang-masaya lang sila, parang walang problema sa mundo. Ang susunod na laban ni Isay, ang 1-year internship habang nagre-review para sa board exam. Mabigat ang gabi, maulan sa labas. Maririnig ang tunog ng ambulansya. May batang pasyente na isinugod sa ER, may internal bleeding matapos ang isang aksidente. Si Isay mabilis na sumalubong sa pasyente kasunod ng dalawang nurses. Vitals, 80/60. Pulse weak. Wala pa ring response. Mabilis na sagot ng responding nurse. Rush him to OR. I'll scrub in. Habang tinatakbo ang stretcher, isang babae ang humarang. Magulo ang buhok, namumugto ang mata, nanginginig sa galit, ang nanay ng pasyente. Ikaw ba ang anak ng demonyong Balmores? Natigilan si Isay. Ayaw niyang makaririnig ng mga gayong salita, lalo pat ang tinutukoy ay ang tatay niya. Nagkatinginan ng mga nurses. Ako po ang assigned intern sa operation. Kailangan po natin siyang operahan ngayon. Huwag mong gamitin ang anak ko para linisin ang pangalan ng pamilya mo. Alam namin kayo ang may kasalanan sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi ko hahayaan ang anak ko naman. Ma'am, wala na pong ibang surgeon na available ngayon. Ako lang po ang pwedeng makatulong. Tinalikuran niya ang nanay upang tumuloy na sa operating room, ngunit hinila nito ang buhok niya hanggang sa mapaluhod siya sa sahig at makaladkad. Nang makita ito ni Ramon, agad niyang hinawakan ng kamay ng babae at inilayo si Isay. Naluluha na si Isay sa sakit. Isay, hindi ba't kapag walang parents' consent, hindi niyo pwedeng operahan ng bata? Baritonong tanong ni Ramon habang akap ang nanay na nagwawala. Pero mamamatay ang bata, sagot ni Isay habang pinapahira ng luha at inaayos ang buhok. Narinig niyo po ang sinabi niya? Kanina pa ho ipinaliliwanag, wala na hong ibang doktor. Alisin na ho muna ninyo ang galit niyo. The patient is 50-50, sabi ng nurse pagkatapos tumunog ang aparato. Wala na hong oras, nanay, napasigaw na si Isay. Ano ho, nay, hahayaan niyo bang mawala ang anak niyo dahil hindi kayo pumayag maoperahan siya? Oo, sige na, operahan niyo na siya. Napatingin ng ina, tahimik na bumagsak ang kamay niya. Muling umiyak, niyakap ang sarili. Hinayaan na si Isay. Tumalikod si Isay, mabilis na naglakad papasok sa OR. Mata niya ay seryoso, pero may luha sa gilid. Nasa loob na siya ng laban, hindi lang bilang doktor, kundi bilang anak ng isang lider na maraming may galit. Madilim ang paligid, may kaunting ilaw lang mula sa hallway. Tahimik ang lounge area. Ilang nurses ang dumadaan. Si Isay ay nakaupo sa bench, hawak ang stethoscope, bahagyang nakayuko. Halatang pagod na pagod. Biglang dumating si Ramon, may hawak na 2 cup ng kape. Maingat niya itong iniabot. Oh, pampalakas. Huwag mo na sanang tanggihan, 3:00 pa ang uwian mo. Tiningnan siya ni Isay, pilit ang ngiti, at tinanggap ang kape. Umupo si Ramon sa tabi niya at dahan-dahang inakbayan siya. Sumandig si Isay sa balikat ni Ramon. Tila nakahanap siya ng kapayapaan. Ilang segundo ng katahimikan bago nagsalita si Ramon. Kumusta ka, doktora ko? Pagod, nasasaktan. Minsan napapaisip ako kung bakit parang ang daming galit sa tatay ko. Masama ba talaga siyang tao? Hinagod ni Ramon ang braso niya. Nakatingin si Isay sa malayo. Tahimik ang boses. Yung nanay kanina, namatay daw ang asawa niya sa gumuhong construction site. Ang dami niyang sinabi. Sabi niya kasalanan ng ama ko. Ang tatay ko ba talagang may kasalanan? Bakit laging siya ang sinisisi? Hindi agad nakasagot si Ramon. Uminom siya ng kaunting kape at saka maingat na nagsalita. Hindi, Isay. Alam mo ba, na-inspect yon ng mga engineers noon. At nang malaman ng presidente ang status, pinahinto niya ang buong proyekto. Hindi niya hinayaang may masaktan pa. Ang makulit,
ay ang mga namiminuno sa construction company na yon. Natigilan si Isay. Napaluha siya ng tahimik. Nakatulala lang, dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Nakahinga siya ng maluwag. Ilang segundo pa, napapakit na siya sa sobrang pagod. Nagsimulang humina ang paghinga ni Isay at nakatulog siya. Dahan-dahan namang ipinatong ni Ramon ang kanyang baba sa ulo ni Isay. Hinaplos ang buhok nito. Isang tagpong puno ng katahimikan, pag-unawa at tahimik na pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, lumabas na ng ospital ang inoperahan niya. Doc Isay, yung patient mo na si Lester Cabrera, nakalabas na po siya. Thank you for that, Nurse Mika. Hopefully, gumaling ng tuloy-tuloy si Lester. Napaka-cute pa namang bata niyan. Hindi kayo galit, Doc Isay, sa ginawa sa inyo, sa pagpapahiya sa inyo? Bakit naman ako magagalit? Nadala lang siguro si nanay. Nilalagay ko yung sarili ko sa posisyon nila para na lang maunawaan sila. Napakabait mo, Doc Isay, kaya idol po kita eh. Gusto ko na tuloy maging doktor din. Tulad mo, mabait, maganda, matalino, magaling. Ay, Nurse Mika, masyado kang mambola ha. O sige, akong bibili ng medicine books mo, saka yung ibang editions ng meron ako, sa'yo ko ibibigay. Basta ituloy mo lang. Wow, thank you, Doc Isay. Yun nga po pala, oh. Sabay turo ng nurse sa mga gulay na nakasupot, nakalagay sa upuan. Mga gulay po para sa inyo raw. Sino ang nagbigay? Yung nanay po ni Lester. Muli, naantig ang kanyang puso. Hindi man humingi ng tawad sa kanya ang magulang sa pamamagitan ng verbal. Naramdaman naman niya ang pagmamahal at pagpapakumbaba nito. Ilang linggo bago ang board exam, nasa kwarto si Isay, naka-ponytail at naka-sweatshirt. Magulo ang mesa, puno ng reviewers, flashcards, sticky notes at highlighters. May whiteboard siyang sinulatan ng days left, 25, at motivational quote na para sa bayan. Tumingin siya sa salamin, halatang pagod pero determinado. Tumatakbo ang orasan, 11:43 ng gabi. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Video call ni Ramon. Hello, sorry ha, hindi ako makalabas ngayon. Inaaral ko pa yung emergency med. Okay lang, gusto ko lang kitang makita. Kumain ka na ba? Oo, pero ayun, puro kape na rin nata ang laman ng tiyan ko. Kapag natapos mo na ang board exam mo ay tarang mag-food trip. Legit na ulam. Deal, basta ikaw ang kasama. Basta ikaw ang future doktora ng puso ko. Tumawa si Isay pagkatapos ng tawag. Humawak siya sa ID niya na may Isabel Balmores, MD intern. Konti na lang, Isay. Konti na lang. Sa ibang araw, habang hinihintay lang na matapos ang duty ni Isay, nagpa siya si Ramon na magpunta sa mall. Pumasok siya sa isang maliit pero classy na jewelry shop. Kinakausap ang isang jeweler. So, sir, ano po ang hanap ninyo? Para sa girlfriend niyo po ba? Congratulations po. Na-overwhelm ang puso ni Ramon. Napakagaling namang mang-sales talk ng mga jewelers na narito, sabi niya sa sarili. Thank you. Ang hanap ko ay isang simple lang dahil simple lang naman yung minamahal ko. Ipinakita nga sa kanya ang isang simple pero eleganteng diamond ring. Si Ramon, habang tinitingnan ito, may flashback ng unang beses niyang nasilayan si Isay sa ospital. Nakangiti ito, hawak ang chart. Tumango si Ramon. Ito yung bagay sa kanya. Inabot ng jeweler ang box. Masayang-masaya si Ramon, napangiti siya habang hawak ito. Para bang hawak na rin niya ang kinabukasan nila ni Isay. Sa multipurpose hall ng Philippine Regulations Commission, nagtipon ng mga nag-take ng physician licensure examination, maging ang kanilang mga pamilya. Siyempre naroon si Isay at Ramon. Si Ramon nakasibilyan pa rin at nakaitim na cap. Si Isay ay nakasimpleng t-shirt at jeans lang, nakaputing cap. Ayaw muna nila sa atensyon, gusto lang nilang sarilinin ang moment na ito. Maraming tao, lahat ay excited, pero ang iba, hindi maitago ang kaba. Mayroong LED screen sa harap.
Live streaming ng PRC official announcement para sa mga bagong licensed doctors. Ipapakita ang mga pangalan ng mga pasado, magkakasunod na parang trend. Halos 5 hanggang 10 segundo para tingnan kung dadaan ba ang pangalan mo kung nag-take ka at kung nakapasa ka. Kumakabog ang dibdib ni Isay. Kapit lang, doktora ko. Ang mga pangalan ng mga pumasa sa medical licensure examination ay nasa screen na. Papataas ang level ng kaba ni Isay habang papatapos ang anunsyo at papalapit na sa letra ng apelyido niya. Nasa S na ang apelyido ng mga fina-flash sa screen. Ipinikit niya ang mga mata, isinubsob ang kanyang ulo sa dibdib ni Ramon. Paharapin mo na lang ako kapag nakita mo na ang pangalan ko, Ramon. Niyakap naman ni Ramon si Isay at hinahaplos ang likod nito. Tadeo, Tan, Tanedo, Tayag, Torres, Tolentino, Trajano, Trillo, Trinidad, Tumibay, Ubalde, Udondo, Ugarte, Ulanday, Umali, hanggang sa nasa letrang V na at harap ka, doktora. Malambing na sabi ni Ramon kay Isay. Nang humarap si Isay, saktong kalalabas lang ng pangalan niya. Valmores Isabel Aurora R. Nagulat si Isay nang hina ang tuhod sa tuwa. Tumulo ang luha. Napayakap siya kay Ramon. Pinaharap siya ni Ramon kahit hindi pa nito nakikita ang pangalan niya. Talagang nananalig lang si Ramon na papasa ang kanyang minamahal. Congratulations, my doctor. Habang hinihimas ang likod ni Isay na ngayon ay hindi makapaniwala at tumatalon pa rin sa tuwa habang nakayakap sa kanya. Palakpakan sa buong hall, napuno ng ingay ng pag-iyak dahil sa tuwa. Mahabang oras ng pagod, ng puyat, ng sakripisyo sa pagre-review at pag-round sa ospital. Nabayaran ng 10 segundong pag-flash ng kanilang pangalan sa screen. Napakasaya ng lahat, pero biglang tumigil ang mundo. Nag-alimpuyo ang hangin sa tindi ng pagsabog. Yumanig ang lupa, may ilang sumisigaw, may mga natumba. Lumabas si Ramon, hawak pa rin ang kamay ni Isay, parehong natigilan at natulala sa nakita nila. Ang dating itinatayong 5 palapag na gusali sa kabilang kalsada, ngayon ay isang tambak na lang ng semento, bakal at alikabok. May mga lalaking naka-hard hat, duguan ng mukha, nanginginig sa takot, tumatakbo palapit. May naiwan sa loob, tulungan niyo sila! Nasa ilalim pa ng gumuhong scaffolding! Nagsisigawan ng mga tao. Yung iba tumatakbo palayo, yung iba naman nanatili na lang sa tabi ng mga nasugatan. Si Ramon, seryoso ang mukha. Agad inilabas ang kanyang radyo mula sa bulsa. Pinihit ito at nagsalita sa malinaw at matatag na tinig. This is Pluto, code triage, near Papa Romeo Charlie. Repeat, code triage. Immediate response needed. Alam din agad ni Isay ang mga code na ito. PRC, Mass Casualty Alert. Nagkatinginan sila ni Ramon. Kailangan natin silang matulungan. Bumitaw si Isay kay Ramon at tumakbo palapit sa site. Sumisirit pa ang alikabok sa hangin, may mga daing at iyak ng mga sugatan, kalat-kalatang mga bakal at semento. Dumating agad ang mga ambulansya, umiilaw, umaalingaw ang sirena. Bumaba ang mga medics, may dalang stretcher at mga oxygen tanks. Isang paramedic ang lumapit kay Isay at iniabot ang isang malaking first aid trauma kit. May suot na siya ngayong face mask at gloves. Dumating ang ilang doktor mula sa kalapit na ospital, pati ang mga doktor na kakapasa lang sa licensure exam ay tutulong din. Doctors, alam nyo ito, iligtas ang maisa-save pa. Dali-daling nagtayo ng emergency response triage tents. Black na tali kapag wala ng buhay at hindi na kayang i-revive. Hanggang sa maaari, ayaw nila ang kulay na ito. Kulay pula kapag kailangan ng immediate attention ng pasyente. Yellow naman kapag injured pero maaari namang ipagpamamaya ang paggamot base sa mga sintomas. At green kapag minor injuries lamang tulad ng gasgas. Doctors, we can do this. Dumating ang SWAT, bomb squad, at K9 units. Itinakda nila ang yellow police lines. Bago papuntahin ang mga doktor sa site, idineklara munang wala ng bombang na-detect ang mga K9 units. Si Ramon na may bulletproof vest at headset,
Sumunod kay Isay at tinulungan siya. Hinila nila ang isang bakal na nakadagan sa binti ng lalaki. Lumuhod agad si Isay. Ang construction worker ay duguan sa noo at may laceration sa hita. Sir, Doc po ako. Naririnig niyo po ba ako, sir? Tumango ang lalaki habang nanginginig. Sinuri ni Isay ang level of consciousness gamit ang AVPU scale. Alert, voice, pain, unresponsive. Alert siya. Good. Binuksan ni Isay ang trauma kit. Dinisinfect ang sugat gamit ang alcohol wipes. Nilagyan ng gauze pad. Nilagyan ng kulay orange na ponseras ang lalaki sabay sumigaw ng, "Sir, dito po!" sa dalawang sundalo para dalhin sa tent ang duguan. Si Ramon naman ay humila ng isang bakal gamit ang crowbar mula sa rescue crew. Nakaluhod siya sa tabi ng batang lalaki na may bali sa braso. Umiiyak ang bata sa sakit at takot. "Splint! Kailangan ko ng splint at elastic bandage dito." Binuhat nila ang bata, inilagay ang braso sa improvised splint gamit ang ruler at cardboard mula sa site. Matapos itali, binigyan ito ng oxygen mask habang inilipat sa stretcher. Nilagyan niya ng dilaw na punseras ang bata. Sumunod ay nakita ni Isay ang isang babaeng nawala ng malay. Tinapik ang balikat nito. Miss, gising ka ba?" Walang tugon. Sinuri niya ang carotid pulse. Mabagal, pero meron. Sinilip ang airway. May dugo. Agad siyang kumuha ng suction tube at tinanggal ang bara sa bibig. Itinaas ang baba para mag-open ang airway. "O2, magbigay ng oxygen, bilis!" Nilagyan ng oxygen mask ang babae habang kinokontrol ang bleeding sa bandang sentido nito. "Dok, may isa pa dito, hindi makagalaw," ang sabi ng isang volunteer. Lumapit si Isay at Ramon sa isang lalaking nadadagana ng pader sa dibdib. "Kailangan ko ng team dito," sabi agad ni Ramon. Pagkatanggal ng pader, agad silang lumuhod. May rapid breathing ang lalaki, napakabilis ng paghinga. "Suspected internal injuries, possible chest trauma. Tingnan mo ang rise and fall ng chest niya, hindi pantay, baka may pneumothorax." Agad na nag-request si Isay ng thoracostomy kit via radio sa mobile ambulance para ma-prepare habang stabilizing ang pasyente. Maraming pasyente sa ilalim ng emergency tent. Ilang pamilya na ang umiiyak, 4 na ang nasawi. Higit 30 ang duguan at sugatan at kinakailangang magamot agad. Pinakamarami ang mga nagalusan. Pasalamat na lang din at maagang nag-lunch break ang mga tauhan. Maswerte pa rin ang karamihan. Si Isay, pagod. May mga gasgas din sa braso at pawis sa noo pero alerto pa rin. Lumapit si Ramon, hawak ang isang bottled water. Nanggigilid ang luha. "Hindi nakakatuwa itong buena mano sa inyo, mahal ko." "Totoo, nakakahabag." Matapos ang search and rescue, naideklarang wala nang nawawala. Lahat ay nai-rescue na. Dinadala na rin sa malapit na ospital ang mga pasyente para doon matutukan at mas magamot ng mas maayos. Sobrang nakakapagod ng araw na ito kay Isay at Ramon. Nakapa ni Ramon ang box ng singsing sa bulsa niya. Pinisil-pisil ito, habang ang isang kamay ay nakahawak kay Isay. "Baka bukas na lang. Naunahan ako. Pati ako ay nasurpresa sa nangyari," sabi ni Ramon sa sarili sabay iling. "Bakit, Ramon?" Kaya napatanong si Isay. Wala. Naisip ko lang kung sino yung may pakana ng pagsabog na ito." "Yun nga rin ang iniisip ko. Wala pa bang balita?" "Wala pa." Nagring ang phone ni Isay, ang Pangulo. "Anak, how are you?" "I'm fine, Papa. We assisted in search and rescue. Pauwi na kami ni Ramon." "Good job. I'll see you later, anak. Ingat kayo ni De Vera." Tahimik na ang paligid. May mga sundalong nakabantay sa Malacanang. Sa loob, si Isay ay humalik sa pisngi ng kanyang ama. Halatang pagod ngunit ligtas. "Good night po, Papa." "Good night, anak. Proud ako sa iyo. Congratulations." Ngumiti ang presidente at hinaplos ang buhok ng anak niya sa bayakap. Dumiretso si Isay sa kanyang kwarto. Naiwan sa sala si Ramon. Tahimik ngunit alerto pa rin.
Tumango si Pangulong Vermores, sabay tungo sa veranda kung saan mas presko at mas pribado. Nakapag-report ka na ba sa office? Yes, Mr. President. Na-contain na rin po ang perimeter. Good. Kung gusto mong magtanong, sige lang. Sir, kung maaari po, may lead na po ba tayo kung sino ang may pakana nito? Isang sindikato ng mga illegal firearms. Tugon agad ng presidente. Sila rin ang may masamang balak noon kay Isabel. Hindi nila kami makanti, kaya ang taong bayan ang pinupuntirya nila. Mula po yon sa nahuling nagtanim ng bomba, Mr. President. That's right, De Vera. May katahimikan, bumuntong hininga si Ramon, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang inilabas ang box ng singsing sa kanang bulsa niya. Binuksan niya ito sa harap ng Pangulo. Kumikislap ang singsing na may maliit ngunit kumikinang na diamante. Sir, iba lang po ang tanong ko ngayon. Kanina ko pa sana ito iaabot kay Isay pagkatapos po ng announcement ng board exam results. Kaso ho, kami rin ay nasurpresa ng pangyayari. Tahimik lang si Valmores, pinagmasdan ng singsing, napatango-tango. Hindi ako ang dapat mong tanungin, De Vera, kundi ang anak ko. Pero sa'yo, De Vera, sinasabi kong panatag na ako. Hindi napigilang mapangiti si Ramon. Bakas ang pagkalma at tuwa sa mukha. Salamat po, Mr. President. Hindi ko po paluluhain ang anak niyo. Pangako po yan. Lumapit si Pangulong Valmores kay Ramon. Walang salita. Hinawakan ng balikat ni Ramon at bigla siyang hinila sa isang yakap. Matatag at ramdamang bigat ng pagtanggap sa kanya. Parang tatay na ipinagkakatiwala ang anak. Alagaan mo siya, anak. Sundalo at Pangulo, ama at magiging manugang, isang kasunduan ng nabuong walang lagdaan, kundi katapatan. Maagang maaga, halos kakagising pa lang ni Isay, tumunog ang phone niya. Tumatawag si Ramon. Hello, Mon. Ma'am, pasensya na po, hindi po ito si Ramon. Si Dennis po ito. Ah, Sir Dennis, bakit? Nasaan si Ramon? Ma'am, andito po kami sa headquarters. Kailangan niyo po siyang puntahan dito. Bakit? Basta po ma'am, ngayon na po. Agad na kinabahan si Isay. Ano ang nangyari kay Ramon? Nang makarating si Isay sa headquarters, isang sundalong naka-uniforme ang sumalubong sa kanya. Good morning po ma'am, dito po tayo. Tahimik lang ito pero hinawi ang kurtina ng isang lumang hall. Pagpasok ni Isay, agad siyang sinalubong ng dilim. Ilang segundo lang biglang bumukas ang LED wall sa dulo ng hall. Yun lang ang ilaw sa buong silid. At napansin niya na sa sahig, roses. Pula, puti, at peach. May mahinang tunog ng music box sa background. Nahinto si Isay sa pagkilos. Alam niyang may kakaiba. Ramdam niya ito. Nag-flash ang mga candid shots niya. Mga kinuha ng pictures ni Ramon habang binabantayan siya sa ospital. May mga selfies din naman sila sa loob ng sasakyan. May picture din na mahimbing ang tulog ni Isay sa loob ng sasakyan dahil sa sobrang pagod. Biglang may lumitaw na soft lights mula sa gilid ng entablado. Ilang tropa ang pumasok. Nakaporma na parang honor guard. Sa gitna, si Ramon. Naka-formal uniform. May dalang maliit na kahon. Unti-unting lumapit si Ramon sa gitna. Lumuhod, sabay bukas ng kahon. Kumislap ang simpleng eleganteng singsing. Isay, nung nawawala ka sa Cordillera, sabi ko hindi ko kayang mapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Hindi kita kayang mawala, Isay. Mahal na mahal kita. Huminga ng malalim si Ramon, may luha na rin sa mata. Kaya kung papayag ka, gusto kitang bantayan hindi lang dahil duty ko, kundi dahil asawa mo ako. Pangako kong iingatan at aalagaan kita habang buhay. Isabel Valmores, will you marry me? Puno ng rosas ang sahig. Ilang tropa ang nakatigil, nakangiti, halos umiiyak sa gilid. May isa pa ngang nag-video ng quietly. Ramon,
Akala ko may masama nang nangyari sa'yo. Ang loko mo. Pero oo, Ramon. Oo. Hiyawan ng tropa. May nagpasabog ng confetti. Nakaredy na talaga. Tumayo si Ramon, niyakap si Isay, paikot-ikot habang tawa siya ng tawa. Umiiyak, nanginginig sa saya. Pagkatapos ng duty ni Isay sa araw na yon, nagtungo ulit sila sa headquarters para ilibre ni Ramon ang tropa na tumulong sa kanya. Saka simpleng selebrasyon na rin. Inihaw na pagkain, may acoustic tropa na tumutugtog. Si Isay at Ramon magkatabi, parehong masaya, pagod pero punong-puno ng pag-ibig. Papa, may sagot na po ba mula sa pamilya ni Mama? Makakapunta ba sila tito at tita sa kasal namin? Lalo na sana si Tito Hernan. Naghahanda na para sa kasal sina Isay at Ramon. Gusto sana ng Pangulo na maging enggrande ang kasalang ito para sakay sa isa niyang anak. Subalit si Isay ang nagsabing simple na lang. Dapat close families at friends lang ang dapat na naroon. Ang pinaka-request pa ni Isay ay wala na sanang media na magko-cover ng kasal nila. Hindi na sila nakikipag-communicate sa atin buhat nang mawala ang mama mo. Napaka-importante sana nang naroon ang mga tito at tita niya, lalo na ang paborito niyang tito na si Tito Hernan. Dad, I'm 27 now. I still didn't understand what really happened kay Mama kahit pa 18 years old na ako noon. Magulo, anak. Mahirap. Kahit ako ay gabi-gabing napapaginipan ng mama mo. Kung alam ko lang, kung naging present lang ako lagi sa mama mo. Dumating si Ramon kaya naputo lang sasabihin ng presidente. Agad na magmamano si Ramon. Mamayang gabi ho ay darating ang mga magulang ko para mamanhikan, Mr. President. Mabuti. Isabel, magpahanda ka kila Manang Bebe. Uuwi ako bago mag-alas 6 ng gabi, Ramon. Isabel, maiwan ko muna kayo riyan. Maagang dumating si Ramon, naka-full formal barong. Ayos na ayos ang tindig. Gwapong-gwapo ang dating. Pero hindi niya maitatanging kinakabahan siya. Kahit na pinipilit niyang umiti sa mga kapamilya at kaibigan na naroon na, halatang paulit-ulit ang pagtingin niya sa relo. 1 oras na lang, Isay. Bulong niya sa sarili. Ang venue ng kasal nila ay simple ngunit elegante. Puting bulaklak ang nakalinya sa aisle. May violinists na nagsiset up at ang soft lighting ay tila akma sa isang makasaysayang araw na ito para kay Ramon at kay Isay. 2:45 ng hapon, dumating ang convoy ng presidente. Pumasok siya sa venue may kasamang mga PSG. Tumango kay Ramon mula sa malayo. Si Ramon ay napatayo agad sa paggalang. Lumapit ang Pangulo at sabay silang naupo sa reserved seat sa harapan. Relax, De Vera. Baka pati pulso mo kailangan ng i-code blue. Hindi ko po alam kung excited ako. Mr. President, maraming salamat po. 10 minuto na lang ang nalalabi bago ang itinakdang oras ng kasal. Nasa loob ng bridal car si Isay. Ang suot niya ay isang klasikong long-sleeve lace wedding gown at may simpleng belo. Bitbit ng damdamin ng kaba, kilig at pag-ibig. Sir, namaliho ata kayo. Mag-u-turn na ho sana tayo dito. Hindi sumagot ang driver. Bigla na lang nagpakawala ng isang amoy mula sa ilalim ng dashboard. Isang usok at nakakahilong singaw. Ano ang ginagawa nyo? Ano yan? Buksan niyo po! Buksan niyo po yung pinto! Hinampas niya ang pintuan, sinubukang sipain, pindutin ng lock, pero walang gumana. Napahawak siya, napatakip sa ilong, pilit na hindi pinapapasok ang amoy. Pero wala rin siyang nagawa. Unti-unti siyang napasandal, lumabo ang paningin. 3:20 na sa wedding venue. Sir, may problema po. Tumayo agad ang Pangulo, sumunod sa labas. Sir, natagpuan po ang original na driver. Wala pong malay. Iniwang nakahandusay sa likod ng hotel. Nawawala po ang bridal car. Tinanggalan ng plaka. Si Ma'am Isay po. Hindi na natapos ng tropa ang sasabihin. Si Ramon at ang presidente parang binagsakan ng langit at lupa.
Mauulit na naman ba na mawawala si Isay at mapapahamak? Si Isay, pabulong ni Ramon habang nanginginig. Nanginginig sa galit. May kaunting kaguluhan, ang mga bisita nagtataka kung anong nangyayari. Ang Pangulo nagsimulang mag-utos sa mga PSG, naglabas ng mga radyo. Mayroong nakaabang na helicopter na agad pinasindi. Ang once magical wedding ay naging isang active crisis site. Hanapin siya, kahit kailangan baliktarin natin ang buong Maynila o ang buong Pilipinas, hanapin niyo ang anak ko, utos ni Fernando Valmores. Hindi ko siya paluluhain ang sabi ko, pero ngayon, huwag naman po. Tumayo si Ramon naglakad nanginginig ang kamao. Mabagal na bumukas ang mga mata ni Isay, kumukurap-kurap habang unti-unting iniikot ang paningin. Nasa isang maliit na silid siya. May pawid na dingding at ilawan sa gilid. Suot na lang niya ay isang lumang damit na parang kamison. Bumukas ang pinto. Isang 60 taong gulang na babae. May malamlam ngunit matatag na mga mata ang pumasok. May bitbit itong sabaw at bimpo. Kilala niya ito. Salamat sa Diyos at gising ka na rin, anak. Napakunot no si Isay, pinilit niyang tumayo ngunit nanginginig pa ang katawan niya sa takot. Tita Sol, kinokontak ho namin kayo. Bakit ho ako nandito? Napabuntong hininga si Sol at tumitig kay Isay na para bang may mabigat na pasaning kailangang bitawan. Dahil ayaw naming makita ang tatay mong mamamatay tao. Ho, anong ibig niyo hong sabihin? Si Papa? Hindi ko ho kayo maintindihan. Siya ang pumatay sa nanay mo. Wala nang paligoy-ligoy pa na winika ng kanyang tiyahin. Oo, si Fernando Valmores. Bukod sa isang humanitarian lawyer ang mama mo, kilala siya sa pagtulong sa mga biktima ng illegal syndicates, lalo na sa mga kababaihan at bata. Madalas siyang sumama sa mga undercover missions. Isang gabi, sumama si Aurora sa isang raid sa isang human trafficking den sa Mindanao. Nasunog ang safe house at doon namatay ang nanay mo. Paano kung naging si Papa? Maililigtas sana ang mama mo pero dahil pinaatras ng tatay mo, ang rescuing team hindi siya nailigtas. Umiling si Isay na patakip sa bibig, nanginginig. Hindi ho yan totoo. Hindi rin inimbestigahan ng Malacanang. Hindi man lang pinatawag ang sino mang opisyal na may kasalanan. Parang ipinagkibit balikat. Nasunog ang nanay mo kasama ang katotohanan. Hindi ho totoo yan. Lumaki ho akong mahal ng tatay ko ang nanay ko. Lumaki ka sa gitna ng kasinungalingan kung gayon, Isay. Hindi alam ni Isay ang mararamdaman, buong maghapon lang siyang umiyak habang tinatanaw ang litrato ng kanyang ina. Sumasagi rin sa isip niya si Ramon at mas lalo niyang ikinalulungkot na nasa ganito siyang sitwasyon. Karapat-dapat lang ba siyang maging masaya? Paano? Maya-maya pa. Isay, lumabas ka! Si Tito Homer mo! Paglabas niya ay nakita niyang may tama ng baril si Homer sa braso. Ang suot na itim na tali, ang mahabang rifle na nakasabit sa balikat nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanigas ang kanyang mga kamay sa pagkabigla at nerbiyos. Ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin, naging kalaban ng gobyerno. Isay, di ba doktor ka? Gamutin mo ang tito mo! Sigaw ni Sol ngayon. Nawala na ang bait niya nung kausap niya ito kaninang pagkagising niya. Wala ho akong panggamot. Puno ng pangangatalang sagot ni Isay. Heto, sabay abot kay Isay ng medicine kit. Maya-maya lang ay dumating pa ang tatlong may tama ng baril. Kahit puno ng takot, ginamot niya pa rin ng mga tiyuhin at pinsan niya maging ang iba pang mga kasama ng mga ito. Napakaraming tanong sa isip niya. Bakit sila naging ganito? Ano ang nangyari? Pagkatapos tanggalin ni Isay ang mga bala sa apat niyang naging pasyente, ay pumasok agad siya sa kwarto. Nakatulala na lang.
naguguluhan sa nangyayari at higit sa lahat, nangungulila kay Ramon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman niya tungkol sa pagkamatay ng mama niya, na ang may kasalanan pala ay ang papa niya. Pero gusto na niyang umuwi. Hindi maganda ang pakiramdam niya rito. Nakatulog siya sa sobrang pagod at pag-iyak. Pangalawang araw ni Isay sa mga tiyuhin at tiyahin niya ngayon. Lumabas siya ng silid. Tiningnan niya ang sugat ng mga tinanggalan niya ng bala kahapon. Salamat, Isay. Lumaki kang magaling na doktor. Sabi ni Harold ang isa sa kanyang mga tiyuhin. Si Tito Homer ho, kamusta ho ang sugat niya? Saktong pagpasok ni Homer na may dalang sako ng mais at kamote. Nakuha ko sa bahay ng malapit lang dyan. Pwede na yan. Saka na lang makababa sa bayan. O Isay, gising ka na. Pagpasensyahan mo muna yan. Bukas masarap na ang pagkain. Ayos lang ho. Kumusta ho ang sugat nyo? Mabuti-buti na. Matutuyo na rin ito. Magpapahinga lang kami saglit. Pasensya na ho. Mga tito, pwede na ho ba akong umuwi? Ano? Uuwi ka sa demonyo mong ama? Hindi mo ba mahal ang nanay mo? Si Aurora? Kakalimutan mo ang nangyari sa kanya? Hindi ho sa ganun. Mahal ko po ang nanay ko, pero paano ho kayo nakakasigurong si Papa nga ang abat ginawa mo pa kaming sinungaling? Sabat ni Sol, ang panganay na kapatid ng nanay niya. Hindi ho. Ang sa akin lang, bakit hindi ho natin kausapin si Papa? Saka, bakit ho kayo ganito? Ano ho ang nangyari? Sabay turo ni Isay sa mga mahahabang baril na nakapalibot sa kubo. Palibhasay, baka na brainwash ka na ng demonyo mong ama. Bagsak na lang ang balikat na pumasok muli si Isay sa silid niya. Paano ako makakauwi? Paano ko malalaman ang totoo? Ito ba ang totoo? Pangatlong araw na ni Isay sa kampo ng mga tiyuhin at tiyahin niya. Pumasok ang kanyang pinakapaboritong tito, si Hernan. Pinakapaborito rin siyang pamangkin ni Hernan. Naaalala pa niya nang sinasamahan siya nito sa playground noong magkasama pa ang tatay niya at si Hernan sa pagiging sundalo. Tito Hernan! Natigilan si Hernan. Gulat na gulat nang makita ang pamangkin niyang si Isay. Isay? Bakit? Paano kang napunta rito? Tito, na-miss ko ho kayo. Na-miss din kita anak, pero paano? Dinala po ako ni Tito Homer dito. Sumama ka? Hindi ho. Homer! Tinawag agad ni Hernan ang kapatid. Hindi ba't sabi ko, hayaan na ninyo si Isay sa tatay niya? Yan ang hindi ko maintindihan sa iyo, kuya. Bakit natin hahayaan si Isay sa tatay ng demonyo, sa taong pumatay sa kapatid natin? Anong gulo ito? Wika ni Sol. Hindi ka ba masaya, Hernan, na kumpleto na tayo? Hindi pwedeng narito si Isay, ate. Sige nga, at bakit? Dahil wala siyang kasalanan, ate. Laban natin to para kay Aurora. Hindi dapat madamay ang anak niya. Matanda na nga siya. Dapat alam na niya ang totoo, Hernan. Galit na sigaw ng ate nila. Hindi si Fernando may kasalanan ng pagkamatay ni Aurora, kundi ako. Pag-amin ni Hernan. Bukas na bukas iuuwi ko si Isay. Ano po ba talaga ang nangyari, Tito Hernan? Please. Buong buhay ko, humahanga ako sa inyo. Hindi na mapigilan ni Isay ang sumagot habang umiiyak.
Ako ang nagsama kay Aurora sa raid sa human trafficking. Walang kaalam-alam ang tatay mo, si President Valmores, na isinama ko si Aurora. Narating namin yung lugar at napasok namin. Habang inilalabas namin yung mga biktima, natunugan kami ng mga sindikato. 3 dalaga pa yung hindi nakalalabas, kasama si Aurora. Hindi dumating yung backup team na hiningi ko. Hindi na namin nabalikan si Aurora. Nilamon ako ng galit nung tanggalin ako ni Valmores sa posisyon nang malamang utos ko yun at hindi ako nagpaalam sa kanya. At para makatakas ako sa guilt, sinabi ko sa mga kapatid kong ang tatay mo ang may kasalanan para kahit papaano makaahon ako sa guilt. Gulat na gulat din ang mga kapatid niya. Ikaw pala ang dahilan, Kuya Hernan, sabi ni Homer. Si Sol nawala ang tapang, napalitan ng pait muli. Pumasok na lang si Isay sa silid, natanggalan siya ng tinik sa dibdib nang malamang walang kasalanan ng ama niya. Subalit, may sakit pa rin sa puso niya. Bakit ngayon hindi niya kasama ang nanay niya? Kinagabihan 12:00 ng gabi, nakaramdam si Isay na gusto niyang magbanyo. Lumabas siya at nag-igib muna ng tubig sa poso. May narinig siyang kaluskos, ngunit madilim sa mga talahiban at puno. Lumapit siya sa pinagmumula ng kaluskos. Nakita niya si Ramon. Isay, mahal ko. Halika na rito sa amin. Agad niyang niyakap si Ramon. Buti nahanap niyo ko. Halika na, sumama ka na sa amin. Teka lang, may kasama ka? Oo, kasama ko mga tropa. Teka, hindi masasamang tao sila. May narinig silang malakas na sigaw. Mga sundalo! Sumigaw din si Ramon ng, Ready! Kaya naman biglang tumakbo si Isay sa gitna. Walang magpapaputok, please! Tumingin siya sa kanyang mga tiyuhin at mga kasama nito. Tito, please, huwag niyo silang babarilin. Nagulat si Ramon sa pagtawag ng tito ni Isay sa mga rebelde. Pero nagparating siya ng mensahe sa mga kapwa sundalo. Be steady. Ramon, please, mga tito at tita ko sila, pakiusap. Tito Hernan, Tito Homer, Tita Sol, please, ibaba niyo muna ang mga baril niyo. Hindi nila kayo sasaktan. Pangako. Paano kami nakasisiguro? Wika ni Homer. Dahil andito ako. Narito ako sa poder niyo. Hindi ako sasama sa kanila. Natauhan si Hernan. Ibaba ninyo ang inyong mga baril. Nagsunuran ng mga tauhan ni Hernan. Tumayo naman ang mga sundalo mula sa pagkakadapa kanina nang nakaamba silang babaril. Ngayon, nagpakita na sa mga rebelde na kamag-anak pala ni Isay. Ibinabari ng nakatutok na rifles kani-kanina lang. Tahimik ang silid. Naroon si President Valmores, Ramon at Hernan. Tahimik ang presidente habang nakikinig sa pahayag ng kanyang bayaw. Hindi ko na pahahabain. Hindi ko hinihinging mapatawad niyo agad ako. Pero buong puso akong humihingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa iyo, anak ko, Isay. Anak ang turing ko sa iyo. Mahal ko ang mama mo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang mapahama ko si Aurora. Patawad. Patawad din, mahal na Pangulo. Hindi kita kakasuhan, Hernan. Tumayo ang Pangulo, matay malamig pero mapayapa. Ang hiling ko lang, sana ito na ang huling beses na ang politika at galit ang manguna sa atin. Sana sa mga susunod, katotohanan at katarungan na. Nagkasundo sila at nagkamayan. Tahimik, may bigat, ngunit totoo. Ang araw ngayon ay maliwanag, ang mga bisita'y naroon na. Sa unahan, naroon si Ramon nakaayos, may ngiti sa labi, ngunit halatang pinipigil ang emosyon. Sa gilid, naroon ang pamilya niya, pati na ang mga tiyuhin at tiyahin ni Isay. Tumugtog ang organ, senyales na magsisimula na ang kasal. Dahan-dahang dumating ang bridal car, bumukas ang pinto at lumabas si Isay. Magandang maganda, may kaunting luha sa mga mata pero ngiting puno ng pag-ibig iyon. Sa braso niya, si Fernando Valmores.
Ngayon ay isang ama lang, hindi bilang presidente. Habang lumalakad siya sa aisle, dumadaloy ang instrumental version. Si Ramon hindi na nakatiis, napaluha habang nakatingin sa babaeng buong buhay niyang pinangarap pakasalan. Salamat, Diyos ko. Salamat at ikaw ang kapiling ko ngayon. Nakaupo na ang lahat sa reception area. Nag-toast ang mag-asawa. Si President Valmores, Hernan, Sol at iba pang dating magkakaaway ay ngayon magkakatabi na. Nagkukwentuhan ng may halakhak. Isang simula muli. Sa dami ng gulo, pagsabog, lihim, isa lang ang malinaw. Sa dulo ng lahat, Ramon, pag-ibig pa rin natin ang nanalo. Ito ang panghahawakan natin. Tumayo ang lahat para sa isang masigabong palakpakan, habang sa kalangitan nagliwanag ang fireworks, hindi bilang pagdiriwang lang ng kasal, kundi ng kapatawaran at pagkakasundo, lalo na ng kapayapaan. Hello K-Loves! Nagustuhan niyo po ba ang ending ng ating kwento? Pasensya na po ulit at medyo pinaghintay ko kayo ha. Sa mga bago pa lang po na nakadiscover ng aking channel, please hit the subscribe button po para mas lagi pa tayong updated sa mga mas masaya at mas nakakakilig na istorya. Siyempre, ginagamit ko na rin po ang pagkakataon para batiin sila Sir Randy Nacario, Ma'am Mengay Clemente, Sir Roldan Ancog, Sir Bihido Mojica at Sir Roland Bagpuri. Thank you so much po sa inyong mga comments na nakapagpa-energize sa buong K-Love Stories team. Pangako po naming patuloy pa kaming maghahatid ng mga nakakakilig na love stories dito lang sa K-Love Stories kung saan kay sarap umibig at kay sarap ding makinig.